Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kapahayagan kung ano nga ba ang isang kapamaraanan upang ang tao ay maligtas sa paparating na kapahamakan ng ating mundo. Paano ng tao isasalba ang kanyang sarili sa pagkahulog sa kasalanan at matinding kapahamakan na hahantong sa kaparusahan doon sa impyerno. Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang mahalagang impormasyon na nakasulat po sa Biblia, ang patungkol po sa bautismo na tinutukoy po sa banal na aklat. Na kung hindi ito magagawa ng isang tao, hindi raw po makakasumpong sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. May mga tao mga sangkay na may maling paniniwala. Paniniwalang kapag namatay ang isang tao ay lahat napupunta sa langit. Subalit, ang Biblia ay nagsasabi po ng maraming impormasyon patungkol po sa kung papaano ang tao totoong maliligtas kung siya po ay papanaw na sa mundong ibabaw. Ang destiny po ng isang tao, mga sangkay, ay sa langit. Yun po talaga ang orihinal na plano ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't mismo siya, nagkatawang tao, inalay ang buhay doon sa krus. At pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay at doon, mga sangkay, nagumpisa ang kaligtasan ng sangkatauhan. Subalit, hindi po dyan nagtatapos. May mahalagang impormasyon na dapat malaman ang isang tao. Ito po ay ang patungkol sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Dapat malaman ng tao na hindi lahat ng mga mabubuti, hindi porket maganda ang iyong ginagawa, ay siguradong ligtas ka na. May tinutukoy po kasi ang Biblia tungkol po sa tunay na kaligtasan ng isang tao. Kung babasahin po natin ang John chapter 3, verse 5, sinasabi po dito, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Malinaw po ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay. No one can enter the kingdom of God unless sila po ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang tinutukoy po dito, mga sangkay, ay ang bautismo sa tubig at bautismo ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Malinaw sa bersikulong ito na hindi po lahat, mga sangkay, talagang mapupunta sa langit. May mga taong mapupunta sa impyerno sapagkat hindi po nila ginawa ang kalooban ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 28, mga sangkay, mababasa po natin dito na ang ating Panginoon ay nag-utos sa kanyang mga disipulo. At ang utos niya, mga sangkay, ay bautismuhan ang mga taong mananampalataya sa magandang aral na itinuturo mula sa Biblia. Ayon po sa Matthew chapter 28, verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Dito inutusan ang mga disipulo na bautismuhan ang lahat ng tao. Ngunit may tinutumbok po dito, mga sangkay. Hindi lamang basta paglubog sa tubig ito, kundi kailangan po ng tamang pagsasagawa ng bautismo. Ang utos po sa Biblia, mga sangkay, kung babasahin po natin, baptizing them in the name. Hinahanap po natin dito, mga sangkay, ay ang pangalan. Pangalan na walang ibang, mga sangkay, na tinutukoy kundi ang pangalan ng ating Panginoon. May ibang katuruan, mga sangkay, na ginagamit ang bautismo sa Matthew chapter 28 verse 19. Pero tandaan po natin, mga sangkay, ito po ay utos pa lamang ng ating Panginoon. At ang katuparan nito, mga sangkay, ay sa mismong araw na kung
saan ibubuhos ng ating Panginoon ang banal na Espiritu. Mababasa po natin yan mga sangkay sa Acts chapter 2 verse 38. Malinaw po ang sinasabi sa Biblia na mula nung iniutos ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ang tinutukoy po dito ang pangalan po mismo ni Jesucristo. Basahin po natin sa Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Malinaw po ang nabanggit dito mga sangkay. Sinabi daw po ni Pedro sa kanila, Repent and be baptized, every one of you, in the name. Nabanggit po dito mga sangkay ang pangalan. At ang kadugtong dito mga sangkay, sinasabi, in the name of Jesus Christ. Ang pangalan po mismo mga sangkay ng ating Panginoong Hesus ang tinutukoy pala sa Matthew chapter 28 na baptizing them in the name. Ito po ang tamang bautismo mga sangkay na nakasulat sa Biblia. Wala po kayong mababasa sa Biblia mga sangkay kahit isang bersikulo na may mga binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ng nabautismuhan simula po nung ideklara sa Acts chapter 2 nung ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Malinaw mga sangkay na lahat ng nabautismuhan sa early church ginamit po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga halimbawa dyan mga sangkay mababasa po natin sa Acts chapter 8 o mga gawa. Sinasabi po dito mga sangkay, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nabanggit po dito mga sangkay na sila po mismo ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito mga sangkay, kung babasahin po natin ang Biblia, sa Gawa chapter 8 verse 17, ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Sa madaling sabi mga sangkay, after po nila mabaptize in Jesus' name, saka lamang po nila natanggap ang banal na Espiritu Santo. Ganun po kamakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. At sa Biblia po mismo mga sangkay, nabanggit po dyan na lahat ng mga nilalang sa langit, sa mundong ibabaw, sa ilalim ng kalupaan o maging sa ilalim ng karagatan, lahat ng mga nilalang ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't ito rin po ang ginagamit na pamamaraan para maligtas ang isang tao, ang mabautismuhan ang tao sa tubig sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Mababasa din po natin ang karugtong ng serye mga sangkay kung papaano po lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Ang magandang balita, ang gospel sa early church na kung saan marami pong mga tao ang nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kagaya na lamang po ng sinasabi sa Acts chapter 10. Ayon po dito, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Ganun po ang nangyari sa early church mga sangkay. Wala po tayong mababasa na may mga nabautismuhan sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat ang tinutukoy po sa Matthew chapter 28, ang pangalan po mismo mga sangkay. Ang Ama ay hindi pangalan, ang Anak ay hindi pangalan, ang Holy Spirit, Holy Ghost ay hindi po pangalan. Ano ang pangalan mga sangkay na tinutukoy? Ang pangalan po ay si Jesus Christ. Kung kaya't sa Acts chapter 2, sinasabi po talaga dito na repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Maliwanag mga sangkay na kautusan mula po sa banal na aklat. Kung kaya't mga sangkay, kung ikaw ay nabautismuhan na, subalit hindi pangalan ng ating Panginoong Hesus ang ginamit, kailangan mong ma-rebaptize. Sapagkat sinasabi po mismo yan sa Biblia mga sangkay na kailangan sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Wala kang mababasa ni isang bersikulo sa Biblia na may isang disipulo
na nagbaptize sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat hindi po yan ang pangalan. Ang pangalan po ay pangalan po mismo ni Jesucristo na sinasabi sa Biblia, siya ang daan at buhay na walang hanggan. Isa pa sa halimbawa, mga sangkay, ay ang mga gawa o Acts chapter 19. Mababasa po natin dito, mga sangkay, na may mga tao rin po na nagpabaptize in Jesus' name. Ayon po sa Biblia, kaya't sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumasampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Ang sinasabi po dito, mga sangkay, yung mga naunang nabautismuhan na sumampalataya po kay Jesus Christ. Ngunit pinag-usapan na po dito ang kaligtasan. Kung ano nga ba talaga ang susi ng kaligtasan. Sa verse 4, mababasa po natin dito, mga sangkay, kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumasampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ang mga taong ito, mga sangkay, ay nagpa-rebaptize sapagkat nakita po nila na ito nga po, mga sangkay, ang pamamaraan para po magkaroon ng kaligtasan ang isang tao. Kaya't, mga sangkay, kung ikaw ay nabaptize, ngunit hindi ka nabaptize sa tubig sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, alam mo na ang iyong gagawin. Uulitin ko ang sinasabi ng Biblia sa Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.